Pakita mo sa kanila na kaya mo. Pakita mo sa kanila lahat yun. Makakatapos ka ng pag-aaral. Kahit nahihirapan ka. Pabalikan mo ba si mami? Ha? Anak, maiintindihan ka namin lagi. Kasi hindi naman namin gugustuhin na mahirapan ka. Tatay ni. Gusto ka na. Nakakainis naman. Laking bata lagahan mo. Magiging mahirap at masakit sa umpisa, pero kung lahat ay pagkakatiwala mo kay Lord at kung tatanggapin mo ng maluwag sa puso mo, sigurado akong magiging okay din ang lahat. Nung una hindi ko maintindihan at aaminin ko na sumama yung loob ko, pero siguro valid naman yung naramdaman kong yun. Valid yung masaktan ako, magalit ako, kasi magulang ako. Wala akong hahangarin na masama para sa anak ko at lahat ng pagmamahal ko ay kaya kong ibigay ng buong buo kahit maubos pa ako. Nung una talaga hindi ko maintindihan kung bakit mas pipiliin ni Dida yung mahirap na sitwasyon kesa nasa akin siya para sa magandang kinabukasan niya. At lahat ng yun iniyak ko kay Lord. At dun ko mas lalong na-realize na siguro minsan mas okay na pakinggan ko din si Diday para malaman ko kung ano talaga yung gusto niya. Nakatulad namin na nagmamahal sa kanya ay nasasaktan din si Diday. Nakalimutan ko na bata pa siya at hindi pa ganun ka-matured yung pag-iisip niya na sa ngayon ay marami pa siyang hindi maintindihan at talagang kailangan niya pa ng guidance ng isang magulang. At sa dami ng nangyari sa sitwasyon namin, alam ko na naguguluhan din siya. Ang kailangan ko lang talaga ay pagkatiwalaan si Diday at respetuhin din kung ano yung gusto niya. At kailangan ko din pagkatiwalaan siguro na sa taon na kasama ko siya na maayos at maganda yung pagpapalaki ko sa kanya. Kaya kailangan ko siyang pagkatiwalaan at subukan na tumayo sa sarili niyang mga paa. At bilang isang magulang, kailangan kong tanggapin ng maluwag sa puso ko kung saan magiging masaya yung anak mo at kung saan siya magiging komportable. At alam ko naman sa sarili ko na dadating din naman talaga yung panahon na magkakahiwalay kami dahil bubuo siya ng sarili niyang pamilya. At alam ko na katulad ko na hindi niyo rin maiintindihan. Masasabi niyo na maraming masasayang para sa kinabukasan ni Diday. Pero maayos naming napag-usapan ni Dada na hindi porket hindi na sa amin nakatira si Diday ay dun lang matatapos ang pagiging magulang namin kay Diday. Pinangako namin na patuloy pa rin kaming nandito at susuportahan siya sa lahat ng kailangan niya, lalong-lalo na sa pag-aaral niya dahil alam ko na hindi niya kakayanin tong lahat ng mag-isa at masyado pang bata si Diday. Hindi niya pa maiisip sa ngayon yung mga desisyon niya at alam ko na dito mas matututo si Diday. Mas matututo siya sa lahat ng mali at mahihirap na pagdadaanan niya. Pero hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Sinasabi ng iba na okay lang dahil hindi ko naman talaga siya anak o kadugo. Pero para sa amin ni Dada, anak namin siya at bigay siya sa amin ni Lord. At kahit ilang beses pang magkamali ang anak mo, hindi mo yan matitiis dahil anak mo yan at mahal mo siya. At dahil mahal mo siya, lahat ng tamang pagdidisiplina igagawin mo para sa kanya. Kahit paminsan hindi nila maiintindihan to, na minsan ay sasama din yung loob nila. Pero lagi kong pinapaalala kay Diday, mahal namin siya at wala kaming hangad na masama para sa kanya, na lahat ng ginagawa namin ay para lang sa ikakabuti niya. Kaya sa ngayon sana po ay malinaw na po ang lahat. Wala po kaming samaan ng loob ni Diday. Naiintindihan ko siya at naiintindihan niya rin ako. Nirerespeto ko kung ano yung desisyon niya, kaya nirerespeto niya din ako. Hindi namin sinasara ni Dada ang pinto namin para sa kanya. Laging bukas ang pinto namin para sa pagbabalik niya. Mag-iintay kami kung kailan ready na siya at kapag gusto na ulit niyang bumalik sa amin. At sa mga nag-aalala kung paano na yung pag-aaral niya, wala po kayong dapat ipag-alala dahil hindi ko po pababayaan si Diday. Ayokong mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. At hindi mali na piliin niya na makasama si Baste. Unang-una na doon dahil tatayo ng anak niya. Pangalawa, nandyan na si Baste bago pa ako dumating sa buhay ni Diday. At kahit kailan ay hindi ko hiniling
sakaling naiwan niya si Baste para sa magandang kinabukasan niya, dahil pwedeng maging maganda pa rin ang kinabukasan nila kung magtutulungan sila pareho. At kahit kailan hindi ko gugustuhin na mamili si Diday at mahirapan siya, dahil sigurado ako na mahalaga din kami sa kanya at mahal niya kami. At kung saan siya masaya, magiging masaya na din ako para sa kanya, kahit masasaktan at mahihirapan ako. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, lagi ko siyang maiintindihan at kaya kong magpaubaya. So, ano nga? Nakakainis naman. Laking bata talaga. Chat ka sa akin pag kailangan mo na. Sa may barangay po ng